Paano ko natutunan na hindi na mag-rant against God kapag may mga unfavorable na nangyayari? Or kahit simpleng bagay na lang na sana hindi niya inalaw, hindi niya pinahintulutan, hindi naman magbabago yung tingin ko sa kanya. Katulad nung nakaraan, sapat na lang sa pangkain yung meron ako. Ngayon, sabay-sabay nagkanda sira-sira lahat. Yung electric cooker ko, yung ilaw, napunde, wala nang bigas. Tapos, di ba, sobrang napakadaling mag-rant kay Lord na, Lord, bakit mo pinahintulutan mapunde? Bakit mo pinahintulutan masira electric cooker ko? Sana hindi mo na lang inalaw. Simpleng bagay na lang naman yan. Hindi naman magle-lessen yung tingin ko sa inyo. Hindi naman, di ba? Then, alam nyo, ang galing lang ni Lord kasi He is really a provider na hindi porket hindi niya binibigay kung ano yung gusto natin, nalilesen na nun yung pagiging provider niya. Hindi. Kasi laging may alternative si Lord. Hindi kasalanan ni Lord yung mga nangyayari sa paligid natin. Lagi siyang may alternative. Lagi siyang may mga alternatives na binibigay sa atin as a way out para makasurvive dun sa unfavorable situations na yon, sa mga bagay na uncontrollable na. And yon, in-impress sa akin nila, dapat kasi magrarant na ako eh. Nakaka-trigger na magrant kapag gano'n, di ba? Nakaka-trigger na i-question si Lord kapag gano'n. Siyempre, nakakainis, nakakairita yung gano'n. Yung sapat-sapat na lang yung meron ka, tapos nagkakanta sira-sira, sabay-sabay lahat. Kasi sama mo, question mo kung hawak ka ba talaga ni Lord, hawak ba talaga niya yung buhay mo, bakit sa simpleng bagay na lang, ganito, ganyan, bakit inaalaw niya pa, simpleng bagay na lang naman yun, na pwedeng may control naman na siya doon. Alam niyo yung inimpress sa akin ni Lord doon, na sabi niya, kasi bago ko kasi binili electric cooker ko, meron pang naman yung gasol ko, tapos meron din akong kalan. Nasa baba lang yun, nasa ilalim lang yun ng lababo. Alam mo, inimpress sa akin ni Lord, anak, meron kang gas, meron kang kalan, pwede mong gamitin yon. Wala na akong kasirola, wala na akong pang lutuan. Sabi ni Lord, meron kang kapitbahay, pwede kang manghiram. Sa napundi namang ilaw na gamit ko, sabi niya, anak, meron kang ilaw doon sa kwarto na hindi naman ginagamit. Hindi ka naman madalas nasa kwarto, so ibaba mo na lang yon. Tapos doon sa bigas, doon sa iba pang mga gagastusin, inimpress sa akin ni Lord na, anak, meron kang mga ukay-ukay dyan, pwede mong ibenta. Tapos ngayon naman, ngayong talagang consistent na akong nag-upload ng videos, doon naman nasira yung mic ko, wala pang isang buwan. Tapos doon pa nagloko yung ring light ko. Sabi ni Lord, inimpress naman sa akin ni Lord ngayon na, kasi syempre may inis na naman ako, di ba? Magti-trigger na naman yung inis ko, na bakit yun ngayon. Pero inimpress sa akin ni Lord na, anak, pwede ka pa rin mag-video kahit wala kang mic. Anak, hindi mo kailangan ng ring light para makapag-video. So, imbes na grant ako kay Lord, imbis na mainis ako sa sitwasyon, doon ko natutunan lalo na mas magtiwala kay Lord, imbis na mag-grant. Through that, tinuruan ko yung sarili ko na kumalma. Kasi hindi iaalaw ni Lord na mawalan ka kung wala siyang ipapalit. Kung walang kapalit. Talaga yung mukha ng faith, yung kapag dead end na, kapag walang-wala na, mas pipiliin mong tignan yung sitwasyon through the lens of your faith, through the lens of how God can work about it. Ayun lang, sobrang sarap lang mag-put ng faith kay Lord. Yung wala ka ng hawak, yung wala kang kailangan pang hawakan. Magtitiwala ka lang. Magpuput ka lang ng faith sa Kanya. Then, siya na bahala doon. Napakalaking bagay kay Lord yung mustard seed faith natin. Kaya yun, natutunan ko na hindi mag-rely sa mga physical things, sa mga bagay-bagay. Kasi unlimited source yung meron tayo sa Lord. Yung mga bagay, kahit anong bagay, may limitations yan. Pero si Lord natin, kaya niya tayong i-bless in every way, in any way. God is healing our hearts. God bless us all.